Kabanata 5881. Ano, pati si Raiden. Gulat na gulat si Bailey. Para ipakita ang kanilang lakas sa pakikipaglaban, nag-film ang Amerika ng isang serye ng mga pelikulang Hollywood para doon. Si Raiden ay isa sa mga tampok na tao sa mga ito. Sa pelikulang iyon, si Raiden ay may kakayahang makamit ang anumang bagay. Malamang na hindi siya kasing galing sa totoong buhay, ngunit ang kanyang impluwensya ay napakalakas. Mula rito lamang, sapat na ito upang ipakita kung gaano kakilakilabot si Salem. Ibig sabihin, tapos na siya. Tinakpan ni Bailey ang kanyang maliit na bibig gamit ang isang kakilakilabot na ekspresyon. Batay sa lakas ni Salem bilang isang Diyos ng digmaan, hindi kailanman makakalaban si Harvey sa kanya, kahit na wala ang electric fist. Bum-ontong hininga si Raul. Sabi ni Harvey na ang lakas ni Salem ay nagmula sa mga pagpapahusay ng henetiko. Ngunit ang martial arts ay tungkol sa resulta, at hindi sa proseso. Sino ang mag-aalala kung paano nakarating ang sinuman sa puntong ito? Ang bata ay may mga galaw, ngunit hindi niya napagtanto na palaging may mas magaling. Ganyan gumagana ang mundo, pagkatapos ng lahat. Si Raul, na isang bihasang tao, ay lubos na tumingin ng masama kay Harvey, at naniniwala siya na tiyak na papatayin si Harvey doon at noon. Kahit ang puso ni Ernie ay mabilis na tumitibok, at siya ang may pinakamaraming tiwala kay Harvey. Pagkatapos ng lahat, ang lakas sa pakikipaglaban ni Salem ay maaari lamang ilarawan sa mga alamat. Sinasabi mo bang ang aking electric fist ay isang biro? Malamig na tumitig si Salem kay Harvey, at ganap na hindi naapektuhan ng mga salita ng huli. Sana ay patuloy ka pa ring magsasalita ng malaki tulad nito sa kabilang buhay. Tinapakan ni Salem ang lupa bago lumitaw sa harap ni Harvey sa bilis ng kidlat. Ang kanyang mga galaw ay napakabilis na hindi man lang masundan ng mga ordinaryong tao. Siya ang personifikasyon ng kidlat mismo. Nang lumitaw siya sa harap ni Harvey, inihagis niya ang kanyang suntok na natatakpan ng kuryente. Ang mga tunog na kahawig ng pagdadalamati ng lupa at ang pag-crack ng hangin ay narinig kaagad. Ang Diyos ng digmaan ay agad na ipinakita ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban. Sinabi ko na sa iyo, ikaw ay isang biro. Bum-ontong hininga si Harvey, at iniswing ang likod ng kanyang palad pasulong. Ang simpleng sampal ay tila mabagal, ngunit ito ang unang lumapit kay Salem. Agad na naramdaman ni Salem ang sampal na pumapalibot sa kanyang paligid. Parang ang sampal lang ang natitira sa buong mundo. Ang kanyang tinatawag na kasanayan at electric fist ay wala sa harap ni Harvey. Sa kanyang isipan, hindi siya naiiba sa isang langgam. Naghahanap lang siya ng sariling kamatayan. Paano nangyari iyon? Isang hindi masabi na pag-iisip ang pumasok sa isip ni Salem, at desperado siyang gustong lumingon at tumakbo. Nakakahiya na ang sampal ni Harvey ay mas mabilis lamang. Bago pa man makatugon si Salem, ang palad ni Harvey ay nakarating na sa kanyang mukha. Sampal, si Salem ay lumipad na parang patay na aso, at tumama sa isang pader na bato sa likod ng ring. Maraming bitik ang nabuo sa pader, at dahan-dahan siyang dumulas pababa. Isang sampal lang ang sapat para mapabagsak ang isang eksperto na gaya ni Salem. Nabitawan ng lahat ang kanilang mga panga, at hindi sila makapaniwala. Ang mga tao sa mataas na tore ay parang binagyo ng kidlat. Kusa na sinampal ni Ernie ang sarili sa mukha ng ilang beses para tiyaking hindi siya nananaginip. Sino ba si Salem? Siya ay isang mahusay na Diyos ng digmaan. Ang nangungunang disipulo ni Henrik, at itinuturing na hindi matatalo sa Chinatown. Nagawa niyang talunin ang Northwest Demon gamit lamang ang isang tusok at isang suntok. At gayon paman, siya ay pinasipadahan ng isang ordinaryong tao. Si Salem ay natamba, isang mabagal na tingin sa kanyang mukha. Anuman, siya ay isang Diyos pa rin ng digmaan. Sa kabila nito, hindi niya kayang pigilan ang sarili laban kay Harvey. Ito ay hindi totoo. Ito ay simpleng nakakabaliw. Naramdaman ni Salem ang isang matinding sakit na dumadaan sa kanyang katawan, at patuloy siyang nanginginig, hanggang sa halos siya ay mawalan ng balanse at matamba sa lupa.
Ikaw ay nangdaye sa kanya. Tiyak na nangdaye ka sa kanya. Sigaw ni Conrad matapos makabawi sa kanyang ulirat. Ang aking senior ay hindi matatalo. Paano siya matatalo ng ganoon? Simulan muli. Siyempre, hindi matanggap ni Conrad ang ganoong bagay. Tumanggi siyang maniwala na ang kanyang makapangyarihang senior, na nagdamana sa Chinatown, ay madaling matatalo. Higit sa lahat kung magagalit si Henrik tungkol dito. Matapos isipin ng mga kahihinatnan, kusa na ng inag si Conrad. Ang kanyang mga tauhan sa likuran niya ay nakabawi rin sa kanilang ulirat. Nangdaya siya sa kanya. Ito ay hindi patas. Sigaw nila. Umiling si Ernie. Ang inyong senior ay gumamit ng electric fist. Siya ang unang sumuntok, at sinasabi ninyo na si Sir York ay nangdaya sa kanya. Nasaan ang inyong kahihiyan? Iniisip ninyo ba na ang isang Diyos ng digmaan ay maaaring madaye ng ganoon? Naniniwala ba kayo sa inyong mga sarili? Isang malaking pagtatalo ang sumiklab. Si Salem ay puno ng takot at galit sa oras na iyon, at kinagat niya ang kanyang mga ngipin, pagkatapos ay kumuha ng isang maliit na tipak na kasing laki ng kuko at isinaksak ito sa kanyang ulo. Huminga siya ng malalim bago dahan-daang bumalik sa ring. Ngumiti si Harvey sa kanya, at walang balak na pigilan siya. Mukhang malalim ang kanyang iniisip, lalo na nang makita niya ang tipak ni Salem. Kaya naman pala may mga pagpapahusay ng henetiko. Nagkatinginan sina Kieran at ang iba pa matapos makita ang kalagayan ni Salem. Lahat sila ay matatalinong tao, at masasabi nila na natalo si Salem sa unang laban. Naglagay pa nga siya ng tipak sa kanyang ulo nang walang balak na aminin ang pagkatalo. Hinaway ni Harvey ang kanyang kamay para pigilan ang karamihan sa pagsigaw. Inihilig niya ang kanyang ulo sa gilid na nakangiti kay Salem. Iniisip mo bang nangdaya rin ako sa iyo? Tanong niya. Huminga ng malalim si Salem. Ako ay nagkamali. Tumango si Harvey. Mabuti, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Walang pakialam si Harvey sa pagtanggi ni Salem at Conrad. Sa isang banda, nais niyang makita ang mga pamantayan ng mga genetic enhancements ng Amerika. Sa kabilang banda, hindi siya nag-atubiling durugan ang pagmamalaki ng dalawa. Nanghihinayang si Kieran, at humanga siya sa pagtatanghal ni Harvey, ngunit hindi niya inisip na ang mga salita ni na Conrad at Salem ay makakapag-udyok sa kanya na makipaglaban muli. Hindi niya maiwasang bahagyang maliitin si Harvey. Si Harvey ay isang bihasang tao, ngunit siya ay isang batang madaling kontrolin. Isang matapang na pag-iisip ang pumasok sa isip ni Kieran habang tinitingnan niya si Harvey, at may ibang bagay na nahalo sa kanyang gulat habang tinitigan niya ang mga mata ni Harvey. Nais sanang magsalita ni Bailey habang tinitingnan si Harvey, ngunit natigil siya sa kanyang sinasabi. Ang mga taong ito ay walang kahihiyan. Nanalo ka na. Wala nang dahilan para makipaglaban ka pa sa kanila. Sigaw ni Ernie. Gayunpaman, talagang inisip ni Conrad na si Salem ay natalo lamang dahil sa isang aksidente. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Walang dahilan para magpigil, Salem. Ibigay mo ang lahat. Tumango si Salem, at kumidlat ang kuryente sa kanyang katawan, at naglabas siya ng isang galit na sigaw, na parabang siya ay mismo ang kulog. Kroom! Umugang ang buong ring habang si Salem ay humakbang pasulong. Nagsimulang manginig ang mga tao sa mataas na tore. Sapat na ito upang ipakita kung gaano kakilabot ang lakas ni Salem. Sa ilalim ng ring, namutla sina Harlan at ang iba pa matapos ang kanilang unang gulat, at tanging kadiliman lamang ang kanilang nakita sa harap nila, at inisip nilang malapit nang mapatay si Harvey. Master Henrik's Electric Fist, ang lakas ni Salem, at ang mga genetic enhancements ng Amerika, sabi ni Conrad, na may malamig na tawa. Paano manggahas ang isang tao mula sa bansa H na labanan ng mga Amerikano? Sa oras na iyon, biglang lumakas ang hangin. Sa sandaling si Salem ay tumalon pasulong, nagsimulang umalon ang shirt ni Harvey, at ang kanyang buhok ay kumilos ng matindi. Walang alinlangan, ginagamit ni Salem ang kanyang buong lakas ngayon. Ang kanyang itsura bilang isang eksperto ay ganap na napalitan ng isang mabangis na pagkasobra. Muli na pinigilan ni Harvey ang kanyang mga mata,
Pagkatapos ay dahan daw ang humakbang at iniswing ang kanyang palad pasulong. Sampal. Ang tunog ay umalingaw ng malinaw sa buong lugar. Agad na nawala ang pagkasobra ni Salem habang siya ay muling pinasipadahan. Tumama siya sa isang pader. Muli siyang natamba, at may dugo na umaagos mula sa kanyang bibig. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Bukod sa hindi makapaniwala, siya ay puno ng kawalang pag-asa at galit din. Hindi siya makapaniwala na kahit na may mga genetic enhancements, siya ay isang sampal lamang ang layo mula sa pagkatalo. Paano maaaring ganito kalaki ang pagkakaiba nila? Isang sampal muli. Ang karamihan ay tahimik, desperadong pinipigilan ang kanilang gulat. Si Kieran, na mayroon pang ibang mga iniisip sa kanyang isipan, ay hindi mapigilan ang pag-ugoy ng kanyang mga mata at bibig. Bigla siyang nakaintindi. Hindi dahil sa mayabang si Harvey, si Salem ay hindi kayang ihambing sa kanya, anuman ang mangyari. Isang malamig na panginginig ang tumakbo sa gulugod ni Salem. Paano ito posible? Ginawa ni Salem ang lahat ng kanyang makakaya. Siya pa ang unang sumuntok. At gayon paman, madali siyang natalo. Iyon ay talagang, pasensya na, muli kitang nadaya. Parang medyo nahihiya si Harvey. Ulitin natin ang laban. Hindi ito binibilang. Ang mga tao ay talagang nagulat. Hindi pa sila nakakakita ng ganitong laban. Sa wakas, ang mga salitang iyon ay may ganap na ibang kahulugan dahil sa bibig ni Harvey. Hindi dahil nais ni Harvey na agawin ang anumang pagkakataon ni Salem na makabawi. Madali lang siya kay Salem. Si Conrad ay puno ng sama ng loob sa isang hindi makatarungang tao tulad ni Harvey. Mga tao, nakita ninyo ang pag-sneak ko kay Salem kanina. Para sa patas na laban, nagpasya akong makipaglaban muli sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang hinaharap ng buong paligid ay nakataya sa kompetisyon. Anuman ang kinalabasan ng laban, kailangan itong kilalanin ng mga tao. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ito dapat bilangin. Wala ba kayong tutol? Ang karamihan ay tuluyang nabigla. Lumampas ka na sa hangganan. Sigaw ni Conrad, na nakagat ang kanyang mga ngipin. Tumingin si Harvey sa kanyang palad, nag-isip sandali tungkol sa sitwasyon. Ganito na lang, hindi ko pa nga gagamitin ang aking kamay. Dapat talagang ibigay mo ang lahat sa pagkakataong ito, Salem. Kumagat ka ng kahit anong tableta. Ilagay ang anuman chip na mayroon ka sa iyong utak. Kung hindi ka nasa magandang mood, maaari ka ring humingi ng background music. Tutulungan kita sa kahit ano. Hanggat ibinibigay mo ang iyong lahat at tumigil sa pagpapanghuli. Maraming tao ang nakatingin sa langit, ganap na walang masabi. Biglang naging pulang-pula ang mukha ni Salem. Kailangan niyang patayin si Harvey, at kung hindi, mas mabuti pang basagin na lang ang kanyang ulo sa lupa. Ipinagpag ni Salem ang kanyang kamay, at dinala ng mga tauhan ni Conrad ang isang eleganteng kahon. Kinuha niya ang isang gintong karayom, at ininject ang likido sa kanyang katawan bago huminga ng malalim. Ang likido ay kayang ilabas ang buong potensyal ng sinuman, kahit na ito ay makakapinsala sa gumagamit. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian. Kung hindi niya maibalik ang sitwasyon laban kay Harvey, magiging pinakamalaking biro siya sa mundo. Sa sandaling ito, para sa karamihan, siya ay isang nagbago na tao. Dati, parang siya ay isang santo. At gayunpaman, ngayon, para siyang sinapian ng kamatayan mismo. Ang kanyang shirt ay kumikilos kahit na walang hangin o kidlat sa paligid. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso at nakakatakot. Lahat ay makikita na siya ay lubos na galit, at handa siyang gamitin ang lahat ng kanyang makakaya upang pabagsakin si Harvey. Kabanata 5885. Sobra kang nagsakripisyo para kay Master Henrik, Salem. Sabi ni Conrad, na puno ng kasiyahan. Sa oras na iyon, tumingin siya kay Harvey at hinatak ang kanyang hinlalaki sa kanyang leeg, at kumbinsido na si Harvey ay tiyak na patay na. Kung gayon nakahanda ka na ba, sabi ni Harvey ng kalmado. Inilipat ni Salem ang kanyang katawan, at agad na lumitaw sa harap ni Harvey ng madali. Ang kalmado ng kanyang mga galaw ay lubos na nakakatakot.
Para sa lahat parang hindi umiiral si Salem. Inihampas niya ang isang suntok kay Harvey, at ang atake ay agad na umalag sa mundo. Inilabas niya ang isa pang kamay, at may lumabas na baril. Sa oras na iyon, hinila niya ang gatilyo. Mahirap paniwalaan na ang isang eksperto tulad ni Salem ay magiging ganito kawalang hiya. Masama na nga na kailangan niya ng droga para makarating sa ganitong estado, ngunit hinila pa niya ang gatilyo sa isang laban ng buhay at kamatayan. Naramdaman ng lahat ang isang malamig na panginginig na tumakbo sa kanilang gulugod matapos makita ito, at inisip nilang si Harvey ay nakatakdang magdusa ng isang kakilakilabot na kamatayan. Biglang tumalon si Bailey mula sa kanyang upuan. "Mag-ingat, Master York!" Sigaw ni Ernie ng kusa. Si Kieran naman ay kinagat ang kanyang mga ngipin. Ito ay walang hiya, samantalang si Conrad ay nahulog sa pagtawa. Ang kasaysayan ay isinusulat ng mga nagwagi. Bang! Ang baril ay custom-made upang labanan ng mga ekspertong martial artist, at sa sandaling hilahin ni Salem ang gatilyo, ang isang pilak na bala ay dumiretso patungo sa ulo ni Harvey sa isang kakaibang anggulo. Isang baptism shot. Nagulat si Harvey. "Hindi ko inisip na mayroon kang isang bihirang kayamanan mula sa kanluran." Sa kasamaang palad, ito ay ganap na walang silbi. Mabilis na huminga si Harvey. Swoosh! Agad na bumalik ang bala. Nagbago ang ekspresyon ni Salem, at kusa siyang umatras. Hindi nagtagal, ang bala ay tumama sa pagitan ng kanyang mga kilay. Punong-puno siya ng hindi makapaniwala. Nagulat siya, takot at hinanakit ang makikita sa kanyang mga mata. Hindi makapaniwala si Salem na si Harvey ay nanatiling tahimik. Sa ngayon, isang hininga lamang ang sapat upang patayin si Salem. Binigyan pa siya ni Harvey ng 3 buong pagkakataon. Subalit hindi man lang siya nakakuha ng kalamangan, lalo na ang baligtarin ang sitwasyon laban kay Harvey. Ang karamihan ay tahimik na tahimik matapos makita si Salem na natamba. Alam ng lahat na ang lakas ni Harvey ay talagang nakakagulat, ngunit hindi nila inisip na hindi kayang magbigay ni Salem ng kahit isang suntok. Isang hininga lamang ang sapat upang tapusin ang laban. Si Salem ay lubos na natatakot. "Ito ay hindi ka panipaniwala. Pasensya na. Dapat hindi ko iyon ginawa. Bibilangan ba iyon bilang pangdadaye sa iyo rin, di ba? Bakit hindi natin ulitin ang laban?" Sabi ni Harvey. Agad na umagos ang dugo mula sa bibig ni Salem, at siya ay bumagsak sa lupa. Ang kanyang galit ay umabot sa sukdulan, kaya't ang dugo ay talagang sumabog mula sa kanya. Ang lahat ay talagang nagulat. Ang kanilang pagtingin sa martial arts ay ganap na nagbago. Sa kanilang mga mata, si Harvey ay parang isang insekto sa isang hindi kapani-paniwalang malakas na tao tulad ni Salem. At gayon paman, si Salem ay nasa lupa matapos ang isang hininga lamang. Ito ay talagang, ang mga panganina Harlan at ng iba pa ay nahulog sa lupa, at hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Matapos silipin si Salem na nakahiga sa lupa, tinagilid ni Harvey ang kanyang mga braso at tiningnan ang paligid. "Mayroon bang sinuman na nais makipaglaban sa akin?" Lahat ay nagtinginan, bukod sa gulat. Tanging isang hindi maipaliwanag na takot ang makikita sa kanilang mga mata. Walang sino man ang naglakas loob na lumantad. Mabilis ang tibok ng puso ni Billy, at hinangaan na niya si Harvey. Ngunit hindi niya inisip na ang kanyang mga nagawa ay lampas sa kanyang pinakapangarap. Nakatikip ang panga ni Whitley, at nagsimula siyang magsisi na hindi siya agad lumuhod kay Harvey nang makilala nila. Ang katawan ni Conrad ay naging malambot, at puno ng kawalang pag-asa at galit ang kanyang puso. Patay na siya. Patay na si Salem nang ganun na lang. Ginamit na niya ang lahat ng makakaya. Kahit na talagang dumating si Henrik, sino ang nakakaalam kung kaya bang pabagsakin si Harvey? Ang ekspresyon ni Semir ay halo ng pagsisisi at paghanga, at sa wakas ay naintindihan niya kung bakit nirerespeto ni Lennon si Harvey ng labis. Itinataas ni Ernie ang kanyang dibdib, may pagmamalaking anyo sa kanyang mukha. Ang pamilya Surrey ay labis ding proud. Mula noon, mayroon silang ganap na kontrol sa paligid. "Master York, walang dahilan kung bakit wala akong halaga sa iyong mga mata,"
Sa iyong kakayahan, tanging ang dakilang emperador ng warrior tribe lamang ang may karapatang makipaglaban sa iyo. Naghahanap lang ako ng problema sa pagtatangkang turuan ka ng leksyon. Si Kieran ay bumagsak sa kanyang upuan, ang buong katawan ay naging malambot. Sa pag-iisip sa mga sinabi at ginawa niya kay Harvey, desperado siyang nais na ilubog ang kanyang ulo sa lupa. Alam niyang walang karapatan siyang tingnan ang anyo ni Harvey. Ang ekspresyon ni Harvey ay kalmado. Ganap na niyang pinahiya si Salem, at pinahiya niya si Henrik at bawat residente mula sa Chinatown, pati na rin. Ang isang tao tulad ni Salem ay isang napaka-maimpluwensyang figure para sa mga ordinaryong tao, ngunit sa mga mata ni Harvey, siya ay isang insekto na medyo mas mabuti kaysa sa iba. Maliban sa mga taong nakapag-isa ng tao at kalikasan sa kanilang pagsasanay. Walang sino man ang mahalaga kay Harvey. Tumingin si Harvey sa mga prominenteng tao sa mataas na tore. Agad silang yumuko nang makita ang kanyang mga mata. Kahit si Colby, mula sa pamilya Wright, ay nagpapakita ng gulat, at hindi makapaniwala, at galit. Alam niyang wala siyang pagpipilian kundi umiwas sa pakikipagtagpo kay Harvey sa sandaling ito. Ang ekspresyon ni Conrad ay mapotla, at ang kanyang tingin ay mabagal, at nagbitiw siya ng mapait na tawa matapos maramdaman ang pagtingin ni Harvey sa kanya. Patayin mo na ako, Master York. Tinagilid ni Harvey ang kanyang mga braso, at humakbang siya pasulong na may ngiti sa kanyang mukha. Alam mo na karapat-dapat ka rin dito. Nanginginig si Conrad. Pinababagsak ko ang bansa kahit na ako ay mamamayan nito. Wala namang halaga kung tatakbo ako sa paligid. Mula nang mabigo ako sa misyon, hindi ako papayagan ni Henrik na mabuhay kahit nabuhayin mo pa. Dapat mo na lang sanang patayin ang iyong sarili. Ililibing kita sa gilid ng ancestral grave ng pamilya Surrey, sabi ni Harvey. Nanginginig si Conrad, pagkatapos ay sinampal ang kanyang mga tuhod sa lupa. Nais sana niyang bumangon, ngunit hindi siya makagalaw ng kahit isang pulgada. Tumahimik ang lugar. Ayaw aminin ng mga prominenteng tao sa paligid, ngunit nanalo si Harvey sa buong kompetisyon. Mula noon, magkakaroon siya ng ganap na kontrol sa paligid. Huminga ng malalim si Kieran bago tumayo mula sa kanyang upuan. Iginagalang ko ang ginawa mo ngayon, Master York. Simula ngayon, hindi na kita pipigilan na lumapit sa aking anak na babae. Bahagyang ngumiti si Harvey. Magkaklase lang kami ni Judith. Huwag kang mag-isip ng masyado. Para sa kanya, papalampasin kita hanggat bibigyan mo ako ng paliwanag na kakagagalit ko. Kusa na nang inig si Kieran, at nagkatitigan sila ni Harvey ng malalim, habang ang kanyang bibig ay kumibot. Simula ngayon, ang aking mga tropa at ako ay aalis sa bansa H. Hindi na rin kami makikialam sa anumang bagay sa paligid. Hindi sapat, sabi ni Harvey. Kinagat ni Kieran ang kanyang mga ngipin. Iuutos ko sa Siberian Border Force na huwag makipaglaban sa bansa H. Hindi sapat. Matagal na tiningnan ni Kieran si Harvey bago huminga ng malalim. Lahat ng benepisyo na nakuha namin sa aming tunggalian laban sa bansa H sa mga nakaraang taon ay ibabalik ng buo. Lilipat ako ng base ng 50 milya ang layo mula sa bansa, at magtatayo rin ako ng isang defensive perimeter. Sinumang manggahas na lumapit sa mga hangganan ng bansa ay papatayin agad. Tumango si Harvey. Masasabi na si Kieran ay isang mapagpasensyang tao. Alam niya ng eksakto kung ano ang dapat at hindi dapat niyang gawin. Matapos marinig ang pakikitungo ni Harvey kay Kieran sa ilang pangungusap lamang, nagtinginan ng mga prominenteng tao sa paligid. Agad na tumayo si Ernie. Master York, sa ngalan ng pamilya Surrey, hindi, sa ngalan ng 4 na dakilang tribo. Gagawin namin ang gusto mo. Tumayo din si Sierra, tinitingnan si Harvey ng kakaiba. Susunod ang pamilya Klein. Susunod ang pamilya Higgs. Sigaw ni Wayland matapos tumayo. Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon din kami. Nagsalita ang mga prominenteng tao isa-isa. Nagbibigay ng mga pangako sa ngalan ng kanilang mga pamilya at puwersa. Pagkatapos ng lahat, ang lakas, mga pamamaraan, at pagmamahal sa bayan ni Harvey ay higit pa sa karapat-dapat sa kanilang paghanga.
Matapos makita ang mga prominenteng tao na sobrang magalang kay Harvey, lubos na nagulat ang mga tao sa ilalim ng mataas na tore. Ano pa ang mahihiling ng sinuman maliban dito? Sa utos ni Ernie, mabilis na nagsialisan ang mga tao sa ilalim ng mataas na tore. Dahil alam niya kung paano gumagana si Harvey, naglabas siya ng isang gagang order sa tulong ng ibang mga pamilya. Sinumang magsalita tungkol sa nangyari dito ay tiyak na papatayin. Makalipas ang kalahating oras, muling nagkita sina Harvey at Harlan at ang kanyang pamilya sa villa. Hindi alam ni Harlan kung ano ang mararamdaman habang tinitingnan ang batang lalaki na umiinom ng tsaa sa harap niya. Samantala, nag-atubiling magsalita sina Whitley at Billy. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang pamilya Higgs ay nagpasya na sumunod kay Harvey sa puntong ito. Malamang nawala silang halaga sa kanya. Mag-usap tayo, Theo Harlan. Nagsalin si Harvey ng isang tasa ng tsaa, at sinenyasan si Harlan na umupo sa harap niya. Matagal na kumikibot ang mga mata ni Harlan. Dahan-dahan siyang umupo, pagkatapos ay tinipon ang kanyang lakas ng loob upang tapusin ang kanyang inumin. Malalim niyang tiningnan si Harvey, at nag-aatubiling magsalita man lang. Sandaling sinulyapan ni Harvey si Harlan. Tanungin mo lang ang anumang gusto mo, Theo Harlan. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Huminga ng malalim si Harlan. Sino ka? Tanong niya ng paos. Ano ang nangyari sa aking pamangkin? Alam ni Harvey na matapos ang nangyari, walang paraan para magtago mula sa isang bihasang tao tulad ni Harlan. Magaling ang mga mata mo, sabi ni Harvey na nakangiti. Kailan mo ako sinimulang pagdudahan? Mapait na tumawa si Harlan. Hindi ko alam. Naramdaman ko na may mali na. Ngunit matapos ang lahat ng nangyari ngayon, alam ko na hindi ka siya. Tumango si Harvey. Hindi ako ang lalaking may arranged marriage sa iyong anak na babae. Pareho ang pangalan namin, ngunit magkaiba kaming tao. May negosyo ako sa paligid, at ang pagkakakilanlan ay mas nagpapadali sa mga bagay para sa akin. Para maitago ang aking sarili, nagsinungaling ako sa iyo. Para doon, taos pusong humihingi ako ng paumanhin. Para mapaayos ang aking pagkakamali, maaari kong ipangako sa iyo ang anumang gusto mo. Maaari kitang gawing master ng pamilya kung gusto mo rin. Matagal na nanahimik si Harlan. Namatay ang aking pamangkin. Sa wakas ay sabi niya. Tumango si Harvey. Nabigla sina Whitley at Billy. Patay na siya. Ang Harvey na kilala namin ay patay na. Pinatay mo ba siya? Malamig na tanong ni Harlan. Humugot ng buntong hininga si Harvey, pagkatapos ay kinuha ang isang laptop na may mga dokumento sa screen sa harap ni Harlan. Tiningnan ni Harlan si Harvey sandali bago mabilis na binasa ang mga pahina. Totoo ba ito? Tanong niya pagkaraan ng matagal na sandali. Bakit ako magsisinungaling tungkol dito? Tanong ni Harvey. Nanginginig ang katawan ni Harlan, pagkatapos ay bigla siyang nakabawi sa kanyang ulirat. Batay sa lakas at talento ni Harvey, ang kanyang pamangkin ay tila ganap na mahina. Bakit papatayin ni Harvey ang isang tao para lamang sa isang pagkakakilanlan? Walang alinlangan na totoo ang mga dokumento. Pinatay ng York family sa paligid ang aking pamangkin para lamang sa kapangyarihan. Kahit na pumunta siya sa Golden Sands, hindi nila siya pinayagang umalis, sabi ni Harlan nang nanginginig ang boses. Sa wakas ay may naisip siya, at tiningnan si Harvey ng mahigpit. Dahil gusto mong humiling ng kahit ano. Kung gayon, isa lang ang akin. Gusto ko ng katarungan para sa aking pamangkin. Bigyan siya ng hustisya. Tumalon si Whitley mula sa kanyang upuan matapos marinig ang mga salitang iyon. Nababaliw ka na ba, Harlan? Ano ang sinasabi mo? Kayang gawing mga elite ni Master York ang buong pamilya natin gamit lamang ang isang salita. Kayang iparamdam sa atin ni Master York na mamuhay ng mayaman sa natitirang buhay natin. Ngunit hindi mo yun hinihingi, at sinasabi mo pa sa kanya na maghiganti para sa ating namatay na pamangkin. Nagbibiro ka ba? Huwag siyang pakinggan, Master York. Pakinggan mo ako. Pakinggan mo ako sa halip. Si Whitley ay sobrang nag-aalala kaya't ang kanyang mga kamay ay nagagalaw sa lahat ng dako. Ganap na hindi pinansin ni Harvey, na medyo kamukha niya si Lillian.
Maaari mo pa ring bawiin ang iyong salita ngayon, sabi niya kay Harlan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kinagat ni Harlan ang kanyang mga ngipin. Wala akong ibang hinihiling kundi katarungan. Tama, tumango si Harvey. Dahil ginagamit ko na ang pagkakakilanlan ng iyong pamangkin, natural na kailangan kong panagutan ang lahat ng kasama nito. Kung gusto mo ng katarungan, ibibigay ko. Bumalik ka muna sa paligid. Aasikasuhin ko ang sitwasyon matapos ang mga bagay dito. Paulit-ulit na nagpasalamat si Harlan kay Harvey bago kinaladkad sina Whitley at Billy palabas ng lugar. Kinabukasan, matapos harapin ang mga bagay tungkol sa kompetisyon at paghihigpit sa mga puwersa sa paligid na makialam sa Nine-Eyed Beads, bumalik si Harvey sa kanyang lugar. Bukod sa pagpigil sa mga bagay na mas komplikado, naramdaman niya na mayroong nagmamanipula sa likod ng mga eksena. Gayunpaman, maaari lamang niyang harapin ang problema matapos makita ang buong katotohanan. Hindi nagmadali si Harvey na bumalik sa No. 1 Villa. Sinabi niya kay Ernie na ihanda ang isang silid para sa kanya sa Gangnam outskirts. Kailangan ng kumilos sina Romana at Ernie para sa mga susunod na mangyayari. Malamang nakakailanganin niyang humingi ng tulong kay Dutch. Alas 6 ng gabi, dumating sina Harvey at ang iba pa sa pasukan ng Gangnam outskirts. Ang lugar ay mukhang na-renovate, at pininturahan ng mga mararangyang kulay. Maraming mga mamahaling kotse ang nakaparada sa paligid ng pasukan. Masasabi na ito ay isa sa mga pinakamahusay na restaurant sa paligid. Mabilis na sinalubong nina Ernie, Romana, at ang iba pa si Harvey matapos maghintay sa labas ng ilang sandali. Ang ikinagulat ni Harvey ay ang pagdating din ni Arya. Halos tumulo ang luha niya nang makita si Harvey, at malamang na narinig na niya ang mga nangyari sa kompetisyon. Tiningnan ng masama ni Harvey si Ernie. Natakot si Ernie nang makita ito, pagkatapos ay tumakbo upang ipaliwanag ang sitwasyon. Mas mababa ang kanyang katayuan kumpara kay Arya. Hindi niya kailangang dumaan sa kanya bago malaman ang anumang bagay. Wala namang pakialam si Harvey, matapos mapag-alitan si Ernie ng ilang sandali, umakyat ang grupo sa hagdan. Isang ordinaryong pribadong silid ang nabook para kay Harvey. Ayon kay Ernie, nais niyang mag-book para sa pinakamahusay na silid sa buong lugar. Ngunit dahil sa ilang kadahilanan, ang silid ay nakalaan para sa ibang tao, at malamang para sa isang prominenteng tao. Hindi masyadong nag-aalala si Harvey tungkol dito. Sa sandaling pumasok siya sa silid, nakita niya ang loob ng silid sa kabilang panig ng pasilyo sa pamamagitan ng isang siwang. Tahimik na nagkukwentuhan ang isang grupo ng mga tao bago sila sumabog sa pagtawa. Nakaupo sa gitna ang isang binata na nakasuot ng robe. Napakaputla ng kanyang mukha, na para bang ipinanganak siya sa loob ng isang tubo. Gayunpaman, hindi maihahambing ng mga ordinaryong tao ang kanyang marangal na aura. May ibang bagay na nagpagulo kay Harvey, na nakaupo si Miley sa tabi ng lalaki. Matapos maramdaman ang tingin ni Harvey, kusa na tumingin si Miley bago tiningnan siya ng malamig. Nararamdaman ni Harvey ang mapanghusgang tingin ni Miley, ngunit hindi siya nagsalita tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, wala siyang pakialam kay Stephen. Bakit niya papansinin si Miley sa unang lugar? Kabanata 5890. Pumasok sina Harvey at ang iba pa sa silid. Ipinakita ni Ernie ang kanyang kamay, at lahat ng espesyal na ulam ay naihanda na. Isang malaking kahon ng 1,982 Riesling ang inorder din. Nais ni Ernie na magdaos ng kasiyahan para kay Harvey. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamagandang bagay na nagawa niya sa kanyang buhay ay ang makisama kay Harvey. Matapos ang 3 rounds ng inumin, pumasok ang tauhan ni Romana sa silid na may hawak na mga dokumento. Nang makita iyon, nagkatitigan sina Arya at Ernie, at umalis ang dalawa sa silid. Alam nilang hindi pa sila masyadong malapit kay Harvey. Si Romana, sa kabilang banda, ay tauhan ni Harvey sa lugar. Nahanap ko ang mga bagay na hiniling mo, ngunit hindi ito marami. Binuksan ni Romana ang mga pahina,
Pagkatapos ay inilagay ang mga dokumento sa harap ni Harvey. May isang tao na sinadyang ginulo ang sitwasyon dahil sa nine-eyed beads. Ayon sa aming mga pagsusuri, ang gumawa nito ay si Rao mula sa 12 earthly branches ng Evermore. Tumango si Harvey. Mas makapagbibigay ka ba ng detalye? Dapat mong malaman na mayroong 10 guro kasama ang 12 earthly branches. Si Rao ay nasa ika-8 pwesto ng 12 earthly branches. Siya ay aktibo sa hangganan sa pagitan ng Bansa H at ng Warrior Tribe. Sa simpleng salita, sa Evermore, ang disyerto at mga damuhan ng paligid ay pagmamay-ari ni Rao. Ayon sa aking impormasyon, ang tunay na pagkakakilanlan ni Rao ay maaaring masubaybayan sa isa sa mga prominenteng tao mula sa 3 dakilang templo. Malamang na sinusubukan na niyang tipunin ang nine-eyed beads sa loob ng ilang panahon. Pagkatapos ng lahat, maaaring makamit ang walang hanggang buhay sa pamamagitan ng pinagsamang beads. Napakunot ang noo ni Harvey. Maaari mo bang malaman kung sino iyon? Umiling ang ulo ni Romana. Mahirap. Marami kaming lead, ngunit maaari lamang naming ituro ang mga ito sa 3 dakilang templo sa pinakababa. Paminsan-minsan ay lumalabas ang mga tauhan ni Rao sa paligid dahil sa paglabas ng nine-eyed beads. Dapat ba nating interogahin ang ilan sa kanila, Sir York? Nag-isip si Harvey tungkol sa sitwasyon, pagkatapos ay umiling. Kailangan nating mahuli ang sinumang nasa likod ng buong sitwasyong ito. Dahil alam natin na ang nangyari ay malalim na kasangkot sa Evermore kasama ang mga lead ni Rao. Hindi natin dapat sila istorbohin. Pagkatapos ng lahat, wala akong masyadong oras. Gusto kong tapusin ang mga bagay sa isang laban lamang. Tumango si Romana, pagkatapos ay naisip ang isang bagay. Tama, may isa pang bagay. Kahapon, ang pinakamisteryosong sa 3 dakilang templo, ang Eidnar Temple, ay biglang nagbukas ng mga pintuan. Sinasabing isa sa mga disipulo nito ay nagsisimula ng isang soul-searching journey sa loob ng isang buwan. Ang Eidnar Temple ay palaging hindi maunawaan. Sinasabing ang mga guro ng sekta ay nagpapasya na mamatay sa mga mas malalim na bahagi ng templo. Ang Eidnar Temple ay nagmana ng karamihan sa mga tradisyon ng ibang sekta. Dapat tayong mag-ingat sa mga taong ito, Sir York. Tumango si Harvey, pagkatapos ay pinalitan ang paksa. Nalaman mo na ba ang higit pa tungkol sa pamilya York sa paligid? Ipinakita ni Romana ang kakaibang ekspresyon. Nakita ko ang isang bagay. Ang pinaka-prominenteng disipulo ng Eidnar Temple ay mula sa pamilyang iyon. Ang pangalan niya ay Welt York.